sama-sama tayong magiging karakli. Wala raw sa santuhin si Pangulong Bongbong Marcos sa mga anyay nagsasabwatan para ibusa ang pondo ng bayan sa issue ng mga flood control project. Git po yan ang Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address kasunod ng malawakang pagbahang na minsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Matapang din ang kanyang pahayag laban sa mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. Saksi si Ivan Mayrina. Sa tuwing umuulan, baha lagi ang kasunod. Malakas man o hindi ang buhos. Sa pagagupit ng habagat at sunod-sunod na bagyo sa bansa, nalubog na naman ang maraming lugar. Talong tuloy na marami. Anyari sa flood control projects. Sa kanya ika-4 na State of the Nation Address, matapang ang mga binitiwang salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Kinastigo ng Pangulo ang mga anyay nagbulsa ng mga pondong nakalaan para sa mga proyekto. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Iniutos ang Pangulo na i-review at i-audit ang mga flood control project na di napakinabangan. Pinagsumitin niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng lahat ng flood control projects sa nakalipas na 3 taon at tiniyak na pananagutin ang may sala. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Pagtitiyak ng DPWH, agarang isusumite at isa sa publiko ang flood control projects. Sa 2025 national budget, ilang flood control projects na isiningit ang binito o tinanggal ng Pangulo. Sa budget para sa 2026, mas magiging mahigpit daw ang Pangulo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Nauna nang inaprobahan ng Pangulo ang panukalang 6.793 trillion pesos na National Expenditure Program para sa 2026. Pagdating naman sa usapin ng kriminalidad, kahit paraw sabihing buwaba na ang antas ng krimen sa bansa, ay walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala. Kaya patuloy raw na magbabantay ang pulisya para nararamdaman ito ng taong bayan. Itinaon naman sa SONA ng ilang mga kaanak na nawawalang sabongero ang kanilang panawagan sa Pangulo. Nananawagan po kami kay Pangulong BBM na sana malutas na niya itong problema namin sa missing sabongero. Ang Pangulo, tiniyak na walang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga nasa likod ng anyay karumal-dumal na krimen. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, sibilyan man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman,
hindi sila mangingibabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumal-dumal na krimen ng mga ito. Patuloy rin daw ang kampanya kontra droga ng Administrasyon Marcos, sabay pagkukumpara pagdating sa mga naaresto at nakukumpiskang droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Binigyan din ng Pangulo sa SONA ang foreign policy ng administrasyon na the Philippines is a friend to all, an enemy to none. Sa kabila nito, iginit niyang mas paigtingin ang pagprotekta ng Pilipinas sa ating teritoryo sa gitna ng mga banta. Sa harap ng mga bagong banta sa ating kapayapaan at soberanya, mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ang nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Nagpasalamat din ang Pangulo sa mga OFW ng dahilan niya, kaya naipapamalas ang angking galing, kabutihan at puso ng Pilipino saan mang sulok ng daigdig. Aminado ang Pangulo, bigo at dismayado ang mga mamamayan sa pamahalaan kaya pipilitin daw nilang galingan pa sa huling 3 taon ng administrasyon. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat. Hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Libreng bill sa pampublikong ospital, internet sa mga paaralan, libreng sakay at 20 pesos na bigas para sa buong bansa. Iba't ibang serbisyo para sa sambayanan ang tinalakay rin ng Pangulo sa kanyang SONA. Saksi, si Marie Zumal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill niya. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda ang buhay at nakagraduate na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. 600,000 kabahayan daw ang matutulungan sa ikalawang taon ng Walang Gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools. Sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ng tiyan,
may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 Barangay Child Development Center at Bulilit Center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid-aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng 60,000 teaching item. Binawasan din ang mga dokumentong dati kailangang atupagin ng mga guro at gagawin ng digital ang mga natitira. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime. Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Sabi ng Pangulo, pangalawa na ang Pilipinas sa buong ASEAN pagdating sa dami ng kabataang pumapasok sa kolehiyo at techbook at mas marami na raw ang nakakapagtapos. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din tatapusin ang halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya. Kaugnay naman sa binanggit ng Pangulo na pagbuhay ng programang Love Bus na dating sumisimbolo ng abot-kayang transportasyon noong dekada 70 at ngayon ay gagawing libreng sakay sa buong bansa. Agarang aksyon ang tugon ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Kaya sa transportation, yung mga sinabi niya na idadagdag pa nating serbisyo, katulad ng pagbuhay ng Love Bus at gawing libre yon sa buong bansa, hindi lang sa Metro Manila, gagawin na natin yon agad-agaran. Bago raw matapos ang taon ay mamamasada na sa buong bansa ang mga Love Bus. Bukod sa libreng Love Bus, isa sa mga direktiba ng Pangulo ay ang agaran at ganap na paggamit ng mga Dalian Train sa susunod na taon na matagal nang hindi napapakinabangan. Sinagot din ng Pangulo ang mga nagtatanong kung nasaan na ang 20 pesos na bigas. Dahil sa ilalaang 113 billion pesos na pondo, palalakasin aniya ang mga programa ng Department of Agriculture para ilunsad na ang 20 pesos kada kilong bigas sa buong bansa. Napatunayan na natin na kaya na natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas nang hindi malulugi ang ating mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinabayan ng mga pagkilos ng iba't ibang grupo ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Saksi, si Mark Salazar. Sa kabila ng masamang panahon, nagsama-sama ang mga rallyista sa Commonwealth sa bahagi ng Tandang Sora para magmarcha papalapit sa batasan. Tingnan natin ang bulagan ng presidente!
Bitbit nila ang effigy na nagsasalarawan daw ng galit ng tao at paniningil sa gobyerno. Isinigaw nila ang mga pasakit na matagal na raw hinihingian ng solusyon sa gobyerno. Katulad ng mga issue ng sikmura at mga pulisiya ng gobyerno na mas nagbabaon daw sa mahihirap sa mas lalo pang kahirapan. Ang aming panawagan, kasiguruhan sa trabaho, hindi mas layoff. Kaya ang sigaw ng mga kawani ng gobyerno, right-sizing law, ibasura! Hanggang sa may St. Peter Parish Church lamang ang permit, kaya doon isinagawa ang programa. Naging masikip ang daloy ng trapiko dahil 4 sa 7 lane ang inokupa ng rally. Marcos, tingilin! Doon, sabay-sabay nilang sinira ang effigy. Na bigla at nagalit, nabigla dahil hindi ko akalain na magkakaroon ng ganong desisyon ang Supreme Court na nagdaragdag siya ng probisyon sa konstitusyon na hindi naman dapat ay tinignan niya muna yung pagbibigay ng hustisya at pananagutan at accountability ni Sara Duterte. Sa may Commonwealth Avenue sa tapat ng COA o Commission on Audit, nagtipo ng mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos. Mula sa tatay, mula hanggang sa anak, nandito pa rin kami lumalaban na loyalista. Bukod sa mga loyalista, may ilang grupo rin ng mga taga-suporta ng Pangulo na sakay ng mga truck ng MMDA. Habang nagbababaan, may isang muntikan pang madisgrasya. Ay! Okay ka lang? Okay ka lang, ma'am? Supporter ba kayo ni BBM? Ganon? Ah, okay. Bakit sakay kayo na MMDA truck? Wala po kami servicing. Tinanong namin sila kung ano-ano ang mga gusto nilang nagawa ng Pangulo sa 3 taon nito sa termino. Wala nga yung patayan masyado. walang mga AJK. So, peaceful sa 3 years niya. Mababa po yung bigas, 20, tapos 30. Hindi ko gaya dati, 60. Yung laking bagay na rin yung nawawala. Tumataas po ng tumataas yung sahod. Kailangan tumaas pa. Tumataas ang bilihin. Tumaas ang bilihin. Pataasan niya ng sahod. Tumataas. Pataasan niya ng sahod. Pataasan niya Pero ng bigas. tumaas naman po kahit papano. Tulad yan, may discount kami sa train, ang mga senior. Isang kilos protesta rin ang isinagawa ng grupo na tinawag nilang People's Sona sa Cebu City. Siningil ng mga rallyista ang pangako ng presidente sa pagtaas ng sahod, hanap buhay at iba pa na hindi umano natupad. Kaya binigyan nila ang presidente ng 0 na marka. Gilubong ta sa baha, gilubong sa utang, taas ang gitawag nato kanang listahan sa kawadon. Nagtipon din ang ilang miyembro ng militant groups sa Tacloban City. Nagsagawa rin ng peace rally ang ilang mga miyembro ng isang labor group sa General Santos City. Panawagan nila ang hindi raw sapat na minimum wage base sa kanilang karanasan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Titiyaking walang bahid ng politika ang iniutos na investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control projects sa bansa. Ayon po yan sa Malacanang. At ilang mambabatas naman ang nakulangan sa mga pahayag ng Pangulo, partikular na sa isyu ng online gambling. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Sa 1 oras at 10 minutong talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, isa sa pangunahing utos ng Pangulo ang pag-audit ng mga flood control project kasunod ng malawakang pagbaha sa maraming lugar, bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo. Pagtitiyak ng DPWH, agad-agad isusumite at isa sa publiko ang kompletong listahan ng flood control projects sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. May idea kayo kung sino-sino yung mga pananagutin? We have actually completed under this administration about more than 9,000 flood control projects. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magiging maingat ang pag-iimbestiga. Titiyakin daw na walang bahid ng pamimersonal at pamumulitika ang investigasyon. Alam mo si Presidente, hindi naman personal yan. But maybe this time,
he really felt na there have been many practices na hindi dapat. Tinanong ng media si Bersamin kung posible bang maisama sa investigasyon ang mga opisyal ng DPWH ng nakaraang administrasyon. Of course, of course. Lahat naman ng trabaho dito sa gobyerno pwedeng buksan, pwedeng investigahan. Kasi lalo na kung mayroong manifestations or symptoms of corruption or fraud. Isa pang mariing punto ng Pangulo, ibabalik sa Kongreso ang panukalang national budget na di alinsunod sa hinihingi ng ehekutibo. Si Senate Minority Leader Tito Soto nagustuhan ang sinabing ito ng Pangulo. Aniya, maghanda na ang mga mahilig sa insertion sa budget. Sabi naman ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez, suportado niya ang paglalaan ng national budget sa kung saan ito pinakakailangan. Ilang mambabatas naman ang nakulangan sa SONA. Si Senadora Riza Ontiveros, hinintay na babanggit ang plano ng administrasyon para maitaas ang sahod ng mga manggagawa. Wala rin aniyan tungkol sa problema sa online gambling. Nagustuhan naman daw niya ang pagbanggit ng Pangulo sa pagpapanagot sa mga questionabling flood control project at planong pagpapaganda sa serbisyo ng tubig. Walang pagbanggit sa wage hike. Manipis na manipis itong SONA tungkol sa ating mga manggagawa. Sinabi ni Presidente, accomplishment yung 20 pesos per kilo na bigas. Pero ilang economists na ang nagsasabi sa atin, hindi talaga sustainable yan. Okay rin aniya para kay ML Party List Representative Laila De Lima ang matapang na babala kaugnay sa flood control projects, pero kung katiwalian aniya ang pag-uusapan, may nalimutan daw banggitin ang Pangulo. ICC, yung pagpapanabot sa dating Pangulo at saka yung mga ibang matataas na opisyal responsible for those thousands of deaths during the war on drugs. And then yung sa confidential intelligence funds, yung sa Vice President. This is the time now for him na ipakita niya na maano rin pala siya, strong din pala siya. At bagamat tinalakay ng Pangulo ang pagpapabuti sa lagay ng edukasyon, nabitin si Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kailangan kasi natin mawala na tayo dun sa ibaba pagdating sa reading, math, science at critical thinking. Wala akong narinig kanina na patungong solusyon doon. Malaking problem natin with out-of-school youth. 25% ng youth natin ay out of school. Ang pagbibida ng Pangulo kaugnay sa mga benepisyo ng PhilHealth, hindi naman agad binili ng ibang mambabatas. Kailangan daw abangan kung matutupad ang mga ito. Actually, this is a reaction to all of those scandals. But the key is not only the talk today. Will the people under him actually carry it out at may tunay na reforma dito? So yun ang aabangan natin. Si Senador Joel Villanueva ay kinatuwaan sinabi ng Pangulo ukol sa flood control. Pero sana aniya magkaroon ng total ban sa online gambling. Kaugnay naman sa pagpapasa ng budget. At the end of the day, talagang our job is to scrutinize the budget being submitted to us by the executive at tulungan kami ng Pangulo dun sa gusto niyang mangyari, and klaro yung gusto niyang mangyari, accountability. So we will give that to the President and we will cooperate. Ilang senador naman ang nagsabing di sila dumalo sa SONA, gaya ni na Senador Bongo na sinabing meron siyang severe back spasm. Wala man daw siya roon, pakikinggan pa rin niya ang SONA. Si Senador Robin Padilla sinabing di siya makadalo bilang protesta sa pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Nauna nang sinabi ni Senador Bato de la Rosa na di siya magpupunta. Di rin dumalo ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos dahil anya sa nakaschedule niyang pagtulong sa mga nasalanta. Sa SONA, makikinig naman tayo. Alam ko na ilalathala naman lahat ng mga sasabihin ni Presidente sa ating mga pahayagan, sa radyo, sa TV. Mababasa naman namin yon at masusundan. Samantalang yung mga nangangailangan ng tulong, hindi na makakapag-intay. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Gaya po na sinabi niya kahapon sa harap ng Filipino community sa South Korea. Sayang ang data.
natitrigger ako pag nakikinig ako sa kanya. Yung naiirita ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Kasi kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Question din dito ng Vice Presidente kung bakit maraming flood control projects pero patuloy rin ang pagbaha. Binatikos din niya ang foreign policy ng gobyerno at utang ng bansa na patuloy anyang lumalaki. Nananatiling leader ng 20th Congress, sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Yan po ay matapos silang makakuha ng suporta mula sa supermajority ng kani-kanilang kapulungan. Saksi, si Mav Gonzalez. We should move on. We should move forward, and we must continue to do our job. For the sake of our people, it is time we trade the colors of our campaigns for the colors of our country. Matapos makuha ang suporta ng supermajority ng Senado, si Senador Chis Escudero pa rin ang Senate President sa pagsisimula ng first regular session ng 20th Congress. 19 ang bumoto pabor kay Escudero, habang 5 naman ang bumoto pabor kay Senador Tito Soto. Walang nakalaban sina Senador Jinggoy Estrada bilang Senate President pro tempore at Senador Joel Villanueva bilang Majority Leader. Makakasama nila ang karamihan sa tiyak ng kaalyado ng mga Duterte, gayon din ang dalawang oposisyon noong Duterte administration. Our aligning with the majority does not and will not undermine our ability to remain fiercely independent as a senator of the Republic. Otomatikong minority leader si Soto at minority ang mga bumoto para sa kanya. I can take the oath by merely saying that I will perform the duty of a minority leader. Sa kabila ng malinaw ng mayorya at minorya, hindi sa hatiang yan nakasunod ang posisyon ng mga senador kung dapat ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng ruling ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Wala na dapat paglilitis ayon kina Majority Senators Jinggoy Estrada at Amy Marcos at Minority Senators Loren Legarda at Mig Zubiri. No, there should not be a trial anymore because the Supreme Court has already spoken. And if we proceed with the trial, we are flirting with the constitutional crisis. Galangin natin ang Korte Suprema at isang tabi ang politika. Total politika naman talaga ang impeachment. At ang mas mahalaga ngayon ay magtrabaho. Ano man ang emosyon o pananaw ng iba't ibang sektor ay sa tingin ko ay kailangan umiral ang gulo. Remember that this is not a temporary restraining order. This is an en banc unanimous decision of the Supreme Court. Kung hindi natin susundan itong utos ng Korte Suprema, para tayo maunggoy. Magkahiwalay na rin sa minorya at mayorya sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero may joint statement sila ng kanilang hindi pagsang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Anila, sinunod ng Kongreso ang mga dati ng desisyon ng Korte kaugnay ng pag-initiate at pag-transmit ng impeachment complaint. Hindi anila patas na biglang binago ang kahulugan ng initiate o itinuturing na simula ng impeachment. Dagdag ni Ontiveros, dapat ituloy ang impeachment trial. The Senate Impeachment Trial Court is in session, ongoing ang trial. So yan po ang presumption ko. Pinanghawakan ko pa rin yung inanunsyo ni presiding officer dati na uupo kami ulit bilang korte bukas, Martes, 29 ng Hulyo. At syempre, top of mind sa amin ngayon yung kalalabas na desisyon ng Korte Suprema. So, kailangan din naming magkasundo paano kami magpo-proceed. Nagpatawag na ng All-Senator Caucus si Senate President Chis Escudero bukas at inaasahang kasama sa mapag-uusapan ang impeachment trial ni VP Sara. As a lawyer and as an officer of the court, we do not have a choice. That is my position. We will do what we need to do in accordance with the Constitution and the rule of law. The plenary will decide. Pag-uusapan din sa plenaryo kung maghahain ng motion for reconsideration ang Senado para iapela ang desisyon ng Korte Suprema, bukod pa sa planong ihain na MR ng Kamara. Sa Kamara, si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pa rin ang House Speaker. 269 sa 290 na congressman na dumalo kanina ang bumoto kay Romualdez. Nag-iisang nominado sa posisyon, 34 ang nag-abstain. Hindi ko kayo iiwan sa gitna ng unos. Gaya
Gaya ng ama ng tahanan na hindi natutulog kapag may bagyong papasok. Babantayin natin ang ating kapulungan. Sisiguraduhin kung walang bubong ang babagsak, walang pader, magigiba, at walang miyembro ang mapapabayaan. Nahalal na Senior Deputy Speaker si David J.J. Suarez ng Quezon 2nd District at Majority Leader si Ilocos Norte 1st District Representative at Presidential son Sandro Marcos. Si 4Ps Party List Representative Marcelino Libanan ang Minority Leader. Si Congressman Paulo Duterte ng 1st District ng Davao City, ang anak nitong si Congressman Omar Vincent ng 2nd District ng Davao at pinsan ni Kong Paulo na si Harold ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP at ang alyado nila Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City, walang binoto. Hindi rin daw sasama sa minority group at magiging independent daw sila. Sa isang pahayag, sinabi ni Congressman Pulong na nag-walkout silang mga taga-Davao matapos ang roll call dahil ayaw nilang maging political puppet na nagpapanggap na public servants. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na isa sa mga haharapin nila ay ang impeachment ng bise. The Supreme Court has spoken and we recognize its decision. But let it never be said that the House of the People bowed in silence. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pinusan po namin ang ating mga kabarangay saksi sa pinakatumatak sa kanila para sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. At yan po ang sinaksihan ni Nico Wahe. Unemployment, agrikultura, problema sa tubig at kuryente, at edukasyon. Ilan lang yan sa mga narinig sa ika-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. Alin nga bang tumatak sa mga kababayan natin? Benta yung bigas para sa ilan sa aming nakausap. Sabi niya po, yung sa bigas nga po, wala kasi sa amin ganun. Sa mga probinsya lang meron natin ganun eh. Sa amin, kaya kung meron man, sana magkaroon sa buong Pilipinas. Magpapatuloy naman ng 4Ps ang kay Aling Evelyn at maging ibang benepisyo mula sa gobyerno. Magpatuloy pa po yung ng 4Ps at saka yung yung pag-aaral po ng DSWD na na yung mga college tsaka yung yung libreng education. Malaking bagay raw dahil 4Ps beneficiary siya. Ang mga college students na ito mula Cavite, tinutukan daw talaga ang SONA. Ang pinakatumatak po sa akin na sinabi po ng Pangulo is yung the Philippines is ready, invest in Filipino. Ando po yung pag-encourage niya na sa mga negosyante na mag-invest, particularly sa mga magsasaka po and mangingisda as well. About sa baha, so feeling ko ayun yung isa sa mga pinakatumatak po sa akin kasi po taga Cavite po ako and sa Cavite po talaga ay mataas po talaga yung inaabot ng baha. Tinanong din namin ng mga kapuso online. Dahil sa mga nagdaang bagyo, pinakanatandaan din ng isa ang sinabi ng Pangulo tungkol sa flood control projects. Sagot pa ng isa, tumatak sa kanya ang zero balance billing sa mga DOH hospital. Bukod sa health sector, tumatak din daw ang mga sinabi ng Pangulo tungkol sa edukasyon at sa sports. Ano naman kaya ang grado nila sa Pangulo matapos ilatag ang mga nagawa at gagawin pa ng Pangulo at ng gobyerno? 1 to 5, siguro mga 3? 5. 3. 3 din o pasado ang grado ng Pangulo para sa political analyst na si Professor Julio Tihanqui. Kung titignan natin, ang buong SONA niya ay nakatutok sa basic social services at social welfare ng mga ordinaryong mamamayan. So, in that regard, may effort naman siya. Dagdag points daw na pinili ng Pangulo na i-deliver ang kanyang SONA gamit ang straight Filipino. Pagpapakita raw na gusto nitong kumonekta sa mga Pilipino. At kung noong nakarang taon ay ang pag-ban sa Pogo ang tumatak, ngayong taon, ang pinakamatinding pasabog ng Pangulo dito sa SONA niya ay naging anti-corruption crusader na itong administrasyon na ito. At ito ang isa sa pinaka-impactful na parte ng kanyang 2025 State of the Nation Address. Bagamat pasado ay may kulang pa rin daw sa mga ipinapakita ng pamahalaan. May mga hindi rin daw nabanggit sa SONA na dapat marinig ng tao. Well, aside from the wage hike na hindi rin napirmahan ng nakaraang Kongreso, ay of course marami rin nag-aabang dun sa Freedom of Information Act na
isa sa mga priority bills din ng kanyang administrasyon at maraming ugong-ugong tungkol sa online gambling, no? At inaasahan ng karamihan na magkakaroon ng posisyon ang Pangulo dito. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Patuloy po na tinutugis ang 2 sa 10 tumakas na inmate ng Batangas Provincial Jail at 5 sa mga pugante na corner nang sumakay sa isang bus. Saksi, si June Veneracion. Daga! Walang puputok ha! Walang puputok! Sakay ng nakahintong bus na ito sa Star Tollway sa bahagi ng Santo Tomas, Batangas. Ang 5 takas na inmate o persons deprived of liberty mula sa Batangas Provincial Jail nang ma-corner sila ng pulisya. Pero may baril dyan! Pero may baril! Hepe ako ng Santo Tomas! Sige kami makikipag-exit sa ito. Mabuti na lang at walang hinostage. Pero tensyonado pa rin ang pakikipagdegosasyon ng mga pulis para mapasuko ang mga sospek. Posas! Prepare nyo! Posas! Wala! Sige, dito. Pusasan agad. Pagkatapos bumaba mula sa bintana ang isang sospek, ay sunod na ring sumuko ang 4 pa niyang kasama. Humad! Posas! Dapat! Na-recover sa mga sospek ang isang baril, patalim at cash. Natapos ang makapigil hiningang tagpo na walang nasawi o nasaktan sa mga sospek o iba pang sakay ng bus. Sa initial assessment namin, sir, sa kita namin doon sa mga preso, hindi naman po talaga sila lalaban. Wala pong hostage taking na nangyari at sila po ay nakumbinsi natin na sumuko ng peacefully. Ayon sa pulisya, malaking tulong ang drone para malaman ang lokasyon ng sinakyang bus ng 5 inmate matapos tumakas. Gayon din ang pagiging alerto at kalmado ng bus driver. Matapos tawagan ng kanyang inspektor na meron siyang sakay ng mga takas base sa impormasyong ibinigay ng PNP, ay pasimple niyang hininto sa isang toll gate ang bus at sinabihan ng kanyang konduktor na mag-CR. Tinigil ko nga po sa Santo Tomas dahil may kasunod daw po kami pulis. Pinaihi ko yung konduktor ko, wala akong umihi sa pasahero, pinapaihi ko ang pasahero para magtagal. Sabi ng mga suspect, tumakas sila dahil sa kalupitan ng isang prison guard na madalas daw silang pagtripan. Guarda po na gusto mong taryo sa amin, pinahirapan po. Gusto kami pabugbog sa kapwa o kulong namin. Hinihiling lang po namin na hindi na po sana kami mapabalik doon. Baka hindi na ho namin makita mga mahal namin sa buhay. Pagka ho ibinalik po kami doon. Ano man ang dahilan ng mga inmates sa pagtakas mula dito sa Batangas Provincial Jail, mahaharap pa rin daw sila sa mga panibagong kaso, sabi ng PNP. Meron din po silang karagdagang kaso sa violation ng bladed weapon and violation po nung ating 10591 o yung firearms law po. Bukod sa 5 inmate na nahuli sa pampasaherong bus sa Santo Tomas, 3 iba pang tumakas din ang nadakip sa bayan naman ng Ibaan. Ayon sa Calabarzon Police, patuloy ang paghahanap sa 2 iba pang nakatakas. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Hindi pa rin nawawala ang baha sa ilang bahagi ng Metro Manila kahit medyo umaliwalas ng panahon. At bukod sa baha, problema rin sa ilang bahagi ng Pangasinan ang kawalan ng kuryente. Saksi, si Maki Pulido. Kahit wala ng bagyo, abot binti pa rin ang baha sa Malabon City. At kahit 5 buwang buntis, pilit itong nilusong ni Laika Jean para mag-ayos ng mga dokumento sa City Hall. Malaking bagay din po. Budget lang din po yung dala ko ngayon. Hindi pa kasi bumabiyahe ang mga jeep sa mga bahang kalsada at aabot din sa 120 pesos ang balikang pamasahe sa mga pedicab. Mahal po yung pamasahe, mahal po yung singil. Napakabigat pumadyak sa tubig, malalim. Yung pyesa po ng tricycle, mahal. Madali pong masira, malakas ang gastos. Binaha ang Malabon dahil sira pa rin ang navigational gate na haharang dapat sa mataas na tubig mula sa Manila Bay. Ang nakikita po namin, siguro yung volume po ng tubig ay hindi po sapat na i-pump ng kanilang mga pumping station kaya medyo babagal po yung pag-subside po ng tubig dito po sa harap ng City Hall. Sa Nabotas, ang Barangay Tanza 1 at 2 na malapit sa Malabon, may mga bahagi ring hanggang tuhod ang baha.
Marami ring kalsada sa Valenzuela City ang baha pero nadaraanan na ng lahat ng klase ng sasakyan ayon sa Facebook post ng Valenzuela LGU. Abot hita naman ang baha sa Manila East Road, National Highway sa Paete, Laguna, kaya hindi ito pwedeng daanan ng mga maliliit na sasakyan. Sa ngayon, nagpaplano na ang Paete LGU ng mga programa para maiwasan ang baha sa mga National Highway. 2 lungsod at 13 bayan naman sa Pangasinan ang lubog pa rin sa baha, kaya nakaalerto pa rin ang mga otoridad dito. Sa ngayon, naka-red alert status pa rin tayo dahil nga may mga flooded area pa. At the same time, yung sa Western Pangasinan, nabinayan ng Bagyong Emong. Sa bayan ng Calasiao, lampas critical level pa rin ang Marusay River. 21 barangay sa lugar ang patuloy na binabaha. Halos 300 pamilya ang nananatili pa rin sa evacuation center. Damay rin sa hagupit ng Bagyong Emong ang Abagatanen Beach sa bayan ng Agno. Pinadapa nito ang mga bahay at ilang cottage sa lugar. Nagtumbahan at humambalang sa kalsada mga poste, gayon din ang ilang puno. Bukod dito, kalbaryo rin ng mga residente ang kawalan ng kuryente at mahinang signal sa lugar. Ayon sa Agno LGU, nasa 6,000 pamilya ang apektado ng bagyo. Sa tala ng NDRRMC, 31 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa buong bansa dahil sa mga bagyong Krising, Dante at Emong, pati na rin ang habagat. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Bumagsak sa highway saka nagliyab ang isang eroplano sa Italy. Nabalot din ng makapal at maitim na usok ang kalsada. At base sa incident report sa Aviation Safety Network, patay ang 2 sakay ng eroplano. 3 ang sugatan, kabilang ang 2 sakay ng 2 sasakyan na nadamay sa insidente. Patuloy ang investigasyon. 6 patay sa walang habas na pamamaril sa isang palengke sa Bangkok, Thailand. Ayon sa pulisya, naunang binaril at pinatay ng gunman ang 3 security guard at isang nakaalitan nito. Tumakbo raw ang gunman, saka napatay rin ang isang tindera. Matapos isagawa ang krimen, ay nagpakamatay raw ang suspect. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng gunman at ang motibo sa krimen. Hulyo pa lang pero mala Halloween na ang peg ng premiere night ng horror drama film ng GMA Pictures na P77. Puno ng pasasalamat ang bida nitong si Barbie Fortesa. Naroon din siyempre ang iba pang cast at ang direktor na si Derek Cabrido. Present din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelio. Pati na ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at Atom Araulio. Nakisaya rin ng ilang PBB Celebrity Collab Edition housemates. At inamin ni Barbie na naging mahirap ang pagganap niya bilang si Luna dahil komplikado raw ang kanyang karakter. Napanood ko yung full movie, kaya ngayon I'm just really excited and I am so overwhelmed with gratitude kasi alam ko na yung mapapanood nila. Ikinagulat daw ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III ang pagbanggit sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos sa SONA kanina. Special mention si Torre habang kinikilala ng Pangulo ang mga atletang Pilipino kasunod ng anunsyong paiigtingin ang suporta sa sports ng administrasyon. Sumusunod sila sa yapak ng ating mga kampyon at world-class na athlete tulad ni Senator Manny Pacquiao, ni Heidelin Diaz, ni Kaloy Yulo. Sama na rin natin yung bago nating kampyon, si PNP Chief Nick Torre. Tila patungkol po yan sa boxing match dapat ni Torre noong linggo laban kay Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ang kay Torre, aabot sa mahigit 16 na milyong piso ang proceeds ng charity match. Pero nang tanungin kung sakaling magka-rematch, sabi ng PNP Chief, I didn't see any point kung iulitin pa yan. Napakarami na ng mga sinabi natin at marami, mahaba-haba na ng oras na ibinigay natin. So I don't think still viable at there's no, kung may sense pa rin sa bagay na yan. busy man sa kanyang mga showbiz commitment, naglaan po ng oras si Alden Richards para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo at habagat.
Personal na namahagi si Alden ng relief goods sa Malolos, Bulacan. Kinamusta rin niya ang mga naapektuhang residente. Samantala, beauty with a purpose rin si Marian Rivera na nagbigay suporta sa mga batang may cleft lip at palate. Nais daw niyang iparamdam sa mga kapwa niyang ina na hindi sila nag-iisa. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.